Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ako po si Joey Wani Mantupal, isang mananampalataya sa pag-aaral sa loob ng Espiritismo. Nagmumula sa lunduyan ng Alaminos, Laguna, La Resurrección. Ang abot-sabi po na babasahin ko sa gabing ito ay pahayag na nagmumula at ang ginamit na talaytayan noong 2002 ay ang kapatid na Consorcia Masaho. Pagkatapos po ng pagbasa ko sa abot-sabi sa gabing ito ay bibigyan ko po ng diin at paliwanag kung ano ang tunay na kahulugan ng talaytayan na ipinaabot sa atin, kung ano ang tunay na kahulugan ng abot-sabi na ating natanggap at matatanggap ngayong gabi. Panagaduhan ninyo ang biyayang inihahandog ng kaitaasan, mga minamahal na mga kaluluwa. Ang maayang umagang ito na ang bawat isa ay nagsikap na makatanggap ng bendisyon ng Panginoon. Nais kong ibaba sa inyong kalagitnaan ang iba't ibang uri ng aralin na nauukol sa ikalalakas ng inyong pagnanasang makatupad ng inyong tungkulin, pagnanasang mapalakas ninyo ang inyong mga katawang laman sa nalalabi pang panahon na ilalagi ninyo sa balat ng lupa, at pagnanasang malagdagan ang kaalaman ng inyong kaluluwa upang maging puhunan ninyo pagdating ng panahon na kayo ay maglalakbay sa kabilang ibayo ng kapamahayang ito. At ang aking mga paksang bubuksan sa inyong kalagitnaan ay inaasahan kong pagpupunyagian ng lahat at bawat isa na may sakatuparan, dahil ang lahat ng ito ay sa lalong ikaaangat ng inyong kaluluwa sa balaho ng kamangmangan na inyong kinasasadlakan sa kasalukuyang ito, mga iniibig ng mga kaluluwa. Una, ang wika ko ay pagnanasa ninyong mapalakas ang inyong katawang laman upang ang nalalabing panahon na inyong inilalagi sa daigdig na ito ay hindi masayang. Sapagkat kung kayo ay mamamalagi na lamang sa ang wika ninyo ay mayroon na kayo ng katandaan na hindi na magkakaroon ng pagkatuto. Ano ang natatandaan ng lahat at bawat isa na maaaring maging puhunan ng inyong sarili? Hindi sapagkat kayo ay may gulang at ang wika ay nasa panahon na ang araw ay nasa dakong kanluran, ay wala na kayong magiging silbi. Kung hindi ito ang panahon na dapat ay lalong magsikap ang tao upang ang kaunting puhunan at panahon ay maragdagan, na ang makikinabang ay walang iba kundi ang inyong mga sarili pagdating ng panahon. Hindi kayo magiging katulad ng mga hayop o kulisap na pagkatapos na mabusog sa kanyang pinangainan ay hanggang doon na lamang at magpapatuloy sa paghuni katulad ng kuliglig, ang wika. Kung hindi isikapin ninyong maging katulad kayo ng langgam na nagtitipon habang may lakas at buhay, habang pumapatak ang ulan. Huwag ninyong isatinig na wala kayong kakayahan. Bakit? Kung hindi ninyo magagamit ang inyong bibig sa pangungusap, kung hindi ninyo gagamitin ang inyong paningin sa pagmamasid, kung hindi ninyo gagamitin
ang inyong pansamyo, kung hindi nyo gagamitin ang inyong pandinig at panlasa, kung hindi nyo gagamitin ang inyong mga kamay sa pagdama, ano ang kahulugan ng buhay na inyong ginagamit sa balat ng lupa? Kung yaon ng walang pangyapak ay nagsisikap na makapaglakbay, kung yaon ng walang kamay ay hindi nawawala ng pag-asang kumain upang mabuhay, kung yaon ng walang pandinig ang wika ay nagsisikap makaunawa sa pamamagitan ng hudyat, kayo pa na mga husto ang sangkap, ang hindi kikilos, na ang tanging sagabal lamang ay ang inyong kahinaan. Ano ang dapat gawin sa mga kahinaang ito upang magpatuloy na makaunawa, makagawa? At ano ang baga ang kahinaang ito na gumagapos sa inyong pagkatao at paulit-ulit na namumulo sa inyong mga labi na kayo ay mahina? Kayo ay may gulang na. Kayo ay nagdaralita. Marami kayong kakulangan. Ano ang kahulugan ng pag-aaral kung hindi ninyo mapapalakas ang sarili, na ang lakas ng sagwil na ito ay hindi ninyo matatalikuran sapagkat ang lahat ay nababalot lamang sa kamangmangan? Bakit ninyo sasabihin kayo na may gulang na, sapat na ang lahat ng inyong naabot at tinatamasa? Bakit? Hindi bagaat ang isang may gulang ay siyang dapat magpunyagi upang mag-iwan ng puhunan, na ang puhunang ito ang kanyang iiwan sa mga kaanak sa kanyang mahalagang bahagi na maaari niyang ihandog pagdating ng panahong magsusulit ang kanyang kaluluwa sa dakilang Diyos. Bakit ninyo pangangambahan ang karamdaman? Hindi baga at ang karamdaman ay isang uri ng paglalapit ng Diyos sa inyo at sa Kanya? Sapagkat kung may kirot kayong nadarama, lagi na ay taimtim kayong nananawagan upang ang kirot na ito ay mapawi at ang kaisipan at makadama kayo ng kaginhawaan. Kung kayo ay nasa karalitaan, hindi baga at ito ay puhunan upang magpakasipag kayo, maghanap ng ipagkakaagdong buhay ng inyong mga sarili at ang inyong para sa inyong mga kabig? Hindi baga at iyan ang puhunan na inyong binibitawan sa buhay na ito upang ang kamangmangan ay inyong matakasan? Upang ang mga kirot ay mawala? Upang ang karalitaan ay mapanagumpayan ninyo nang dahil sa inyong pagkilos at paggalaw sa daigdig na ito? Kung kayo sa inyong pagkabuhay ay hindi magkakaroon ng suliranin, ano ang hahangarin ng tao sa kanyang pagtayo sa paglalakbay sa daigdig na ito? Wala. Sapagkat wala siyang suliranin, hindi niya hahangaring matuto, hindi niya hahangaring maging dakila, hindi niya hahangaring magkamal ng maraming kayamanan ng lupa, hindi niya hahangaring maalis ang mga kirot sapagkat wala siyang kirot na nadarama sa kanyang katawang laman. At kung magkagayon, paano ang tinatawag na pagkasulong ng isang kaluluwa? Paano susulong ang kanyang kaluluwa pagkatapos na siya ay ibulaw sa daigdig na ito? Na mayroon ng laman, ay hindi siya magsisikap na makapagpaimbabaw sa balaho ng kahinaan.
Maaari bagang magbalik ang isang kaluluwa sa paanan ng lakilang Diyos na walang isusulit at natutunan pagdating ng panahon, gayong ang daigdig na ito ay palihan, pandayan, sukatan ng kakayahan ng bawat kaluluwang ibinulaos upang mabuhay sa lupalop ng lupa. Kailangang maunawaan ninyo bilang kayo ay mag-aaral sa palapahamang ito na ang unang-unang bakahin ninyo sa inyong sarili ay ang pangamba, ang karuwagan, sapagkat ito ay isang uri ng karamdamang nagbubulao sa isa at isa sa isang marawal na kalagayan ng kanyang kaluluwa, na ang nagiging hantungan ay ang di pagkaunawa kung paanong siya sa daigdig na ito ay isinilang. Lahat kayo ay nangangamba, ngunit pag-aralan ninyong ang pangambang ito ay maging puhunan ng inyong sarili sa pagsisikap upang ang tunay na pagkasulong ng inyong hinahangad ay inyong maabot upang mabuo ninyo ang tunay na estandarte ng inyong pagkakilala sa kapangyarihan ng dakilang Diyos na sa atin ay lumikha. Oo, naduduwag ang tao sa karalitaan. Naduduwag ang tao sa karamdaman. Naduduwag ang tao sa kamatayan. Ngunit nauunawaan baga ninyo na ang tunay na kaparaanan upang ang karuwagang ito ay inyong magapi at mapangimbabawan? Unang-una, na kailangang maunawaan ninyo mga iniibig ng mga kaluluwa. Huwag kayong maghangad ng hihigit sa maaaring taglayin ng inyong palad, sapagkat kayo ay naghangad ng maaaring taglayin ng inyong palad, sapagkat kayo, kapag kayo ay naghangad ng maaaring taglayin ng higit pa, ito ang pasimula ng pagkagapos at karuwagan ng pangamba. Ang lahat ng uri ng karamdaman ay nagmumula sa pangamba. Ito ang ugat na dapat ninyong putulin sa inyong pagkatao. At kung magkagayon, hindi magmamalabis sa lakas na kaloob ng dakilang Ama, ng dakilang Diyos, upang ang lakas na ito ang inyong puhunan sa pakikapamuhay sa daigdig na ito. Hindi kayo magmamalabis upang masiyahan lamang ang sarili sa pagsusumandali. Hindi kayo magpapakalabis, naguguli ng lakas ng walang kabuluhang bagay na inyong nakikita, na inyong naririnig. Hindi kayo magmamalabis sa pagtungga ng naibang uri ng tubig na nagdudulot sa inyo ng kasiglahang panlupa. Ano pa? At hindi niyo pagmamalabisan ang sariling lakas na gugulin ito sa isang panahon, kung hindi timbangin ninyo at sukatin, upang ang isang talampakan ay makaabot hanggang sa dako paroon na ilalagi ng inyong buhay sa buhay na ito. Ito ang handog ko. Ang inyong pandinig ay gamitin ninyo sa pandinig ng mabubuting galaw na ikaaangat ng inyong kaluluwa. Ang inyong paningin ay gamitin ninyo sa pagmamasid ng mga kapaki-pakinabang na kabagayan na magpapalakas sa inyong mga kaluluwa. Ang inyong pangamoy ay isamyo ninyo sa mabangong halimuyak na mabubuting gawa ng inyong sarili. Ang inyong panlasa ay ilasap ninyo sa masarap na lasa ng pagkain na magpapalusog hindi lamang ng inyong katawang laman, ngunit higit sa lahat ay ng inyong kaluluwa. Ang inyong kamay
ay idama ninyo sa mga pinong bagay na makapag-aangat ng estandarte ng tao na iakay ang mga kulang palad na nabubulaho sa gitna ng putikan at kamangmangan. Panatilihing matatag ang panyapak at pagtayo sa paghakbang upang maging karapat-dapat kayong manlalakbay sa daigdig na ito upang magpatuloy kayong maghangad na lagi na ay magkaroon kayo ng suliranin na hindi nyo katatakutan kailanman. Kung hindi pananabikan ninyo sapagkat ito, mga suliraning ito, ang magpapalakas at magpapaangat ng inyong pagkakilala sa pagkabuhay sa daigdig na ito ng hugis at anyo. Sapagkat ito ang kabuuan ng pag-aaral. Ang isang may gulang ay mag-iiwan ng tatak na ginawa ng kanyang sarili. Tatak na pakikinabangan, tatak na malinaw, na ikabubusog ng kanyang mga kabig at mahal sa buhay. Ikapapawi ng kauhawang ng isang may gulang na kinakailangang mag-iwan ng isang alaala na magiging isang aklat na kanyang maiiwan sa isang panahon ng kanyang pagkabuhay. Ang alaalang ito ay laging gugunitain, hindi pagsasawaan. Balik-balikan sapagkat mayroon ng kinang, mayroon ng pagkatuto, mayroon ng magandang kulay sa tunay na laye ng buhay. At higit sa lahat, ang isang mag-aaral ng simulain ng espiritismo ay kailangang matuto, makaiwas sa balaho ng pangamba na lagi na ay nakaabang sa inyong pagkatao. Kayo sa inyong paghakbang, saan kayo patutungo? Kayo sa inyong pakikinig, ano ang isang tuldok na maaaring maging puhunan ng inyong kaluluwa? Kayo sa inyong pagmamasid, ano ang isang titik na maaari niyong iguhit na magsisilbing ilaw ng maraming nasa inyong likuran na nagmamasid ng inyong pagkilos at paghakbang? Bagong panahon ng iba't ibang uri ng suliranin ng buhay. Bagong panahon sa mga paghahangad na umunlad ang kapamuhayang panlupa. Bagong panahon sa paghahangad na makaigpaw sa balaho ng karalitaan. Ito ang bagong panahon na kinakailangan magsikap kayong humakbang, mag-iwan ng isang bakas na malinaw, bakas na kapakipakinabang. Ito po ang handog sa atin, ang karunungan na mamayaning sumapuso sa lahat at bawat isa. Hindi pangamba at hindi kainaan ang maging tungkod ninyo sa inyong paglalakbay sa lupalop na ito ng lupa. Kapayapaan sa pupuhin ng inyong kaisipan ngayon at magpakailanman. Nag-aakay, pumapatnubay sa lahat at bawat isa. San Ildefonso. Magandang gabi po mga kapatid. Ang pag-aaral at ang abot-sabi na tinanggap natin sa sandaling ito nagmumula kung ano ang dapat gawin ng isang tao habang tayo ay narito sa lupa. Ang makagawa tayo ng mabuti at dakila. Ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng lakas ay walang iba kung hindi ang ating mga suliranin. Ano pa daw ang saysay ayon sa banal na San Ildefonso? Ano pa ang saysay ng isang tao
kung wala siyang gagawin sa balat ng lupa. Ang suliranin, ang mga pagsubok, ang karalitaan, ang pagkakaroon ng sakit ng isang tao. Bagay na naglalapit sa atin kung ito ay dumarating sa atin. Tayo ay lumalapit muli sa amang makapangyarihan sa lahat, sa Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo ay nananalangin sa ating karalitaan, sa ating pagkakasakit. Tayo ay nananalangin, tumatawag, naninigluhod. Ito ang mga bagay na naglalapit sa atin. Nagbabalik loob tayo sa Ama na lumikha sa ating lahat. Ano nga ang sabi sa pag-aaral sa abot sabing ito, mga kapatid? Tanggapin natin ng may maluwag na pagtanggap ang mga suliranin sapagkat ito, sa sandaling ito ay malampasan ng isang tao, ng isang kaluluwa, tataas ang kanyang pagkakilala sa buhay kung ito ay matututunan ng isang nilikha. At sinasabi rin, sa sandaling natutunan natin ito, aangat ang pagkakilala natin sa buhay. Sapagkat ang mundo na ito ay mundo ng palihan. Mundo kung saan tayo ay pinipino upang maging karapat-dapat tayo sa amang makapangyarihan sa lahat pagdating ng panahon na tayo ay magsusulit. Sapagkat kung ano ang ating ginawa mula sa ating pagkasilang, tayong mga mananampalataya ng Espiritismo ay naniniwala na sa isang plaka mental, na sa isang iglap lamang ay ipapaalala sa atin ang ating naging buhay mula sa pagkabulaos natin dito sa lupa hanggang sa matapos ang ating buhay. Ipapaalala sa atin kung ano ang ating ginawa sa buhay na ito. Huwag tayong magmamalabis sa ating mga katawang laman. Huwag tayong, ito po yung ibang uri ng klase ng tubig, maaring ang alak, na inilalagay natin sa katawan na hindi kinakailangan. Sa makatuwid, kung tayo ay magmamalabis sa paggamit ng ating katawang laman, hindi makakapagpatuloy ang ating kaluluwa sa isang misyon sapagkat maaaring magkaroon ng karamdaman ng ating katawan at ang misyon na ating ginagawa upang ang ating kaluluwa ay maging pino ay hindi makakapagpatuloy ang kaluluwa natin sapagkat ang ating katawang laman ay may karamdaman. Huwag magmamalabis. Bilang handog, gamitin natin ang ating 5 senses daw. Ang pandinig sa mabubuting bagay lamang na ikaaangat ng ating kaluluwa. Ang ating paningin ay gamitin natin sa pagmamasid ng mga bagay na kapaki-pakinabang. At ang ating pangsamyo, ang ating pangamoy, ay sa mabagong halimuyak na mabubuting gawa ng ating sarili. At ating panlasa ay ilasap natin sa masasarap na lasa ng pagkain na magpapabusog. Ano ang masasarap na pagkain? Ang mga mabubuting gawa na ating magagawa, na ating tungkulin upang ikabusog ng ating kaluluwa. Hindi pa yan ang dasal natin sa dasal na iniwan ng Panginoong Hesukristo sa atin? Bigyan mo po kami ng kakanin sa araw-araw. Ang pagkain pong yan ay pagkain ng kaluluwa, ang pagkain ng kabutihan. Sa gabi pong ito, mga kapatid, sa inyong pakikinig, sana ay matutuhan ng bawat isa sa atin. Makilala ng bawat isa sa atin ang ating misyon
Bakit tayo ay narito sa ibabaw ng lupa? Upang pandayin, upang matuto, upang makilala ang sarili na tayo ay gagawa ng mabuti at dakila. Sapagkat sa pagdating ng panahon ng ating pagsusulit sa Ama na makapangyarihan sa lahat, lahat po ng iyan sa paghuhukom ay darating. Magandang gabi po sa inyong lahat at muli ay bumabati ako ng isang maligayang araw, maligayang gabi sa inyong lahat. Muli po nagpapaalam sa inyo at sa susunod po nating pagtatagpo muli sa pangalawa kong pagbasa ng Abot Sabi ay magpapahayag pong muli ang inyong lingkod. Ito po si Joey Wani Mantupar. Magandang gabi po sa inyong lahat.